Magandang araw sa'yo. Salamat sa pagpapadala ng mga source na to. Alam mo, talagang napaisip ako. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na pamilyar sa lahat, pera. Pero hindi yung pera para sa ngayon lang. Ang titingnan natin ay yung pera para sa kinabukasan. Kasi based sa mga datos na pinagsama-sama mo, parang may disconnect, di ba? May disconnect sa pagitan ng kumpiyansa natin ngayon at yung kaba para sa bukas. Handa ka na bang alamin kung bakit parang marami sa atin ang may bahala na attitude pagdating sa retirement? Okay, let's unpack this. Simulan natin sa isang numero mula sa Sun Life Philippines. Sa unang basa, parang good news, no? Sabi rito, 66% daw ng mga Pilipino, so halos 2 sa bawat 3 ay kumpiyansang kaya nilang i-manage ang buwan ng gastusin nila. Maganda pakinggan, di ba? Oo, at yan yung pakiramdam ng kontrol na gusto natin. Pero what's fascinating here is yung kasunod na data point. Okay. Kasi kapag tinanong na tungkol sa mga long-term goals, tulad ng pagre-retiro, yung kumpiyansa bumababa, nagiging 64%. Teka, 64%? Parang maliit lang yung diferensya, 2% lang. Exactly. Baka isipin mo, ano ba naman yung 2%? Pero yung maliit na yan yung para siyang hairline crack sa isang pader. Nagpapahiwatig ng mas malaking problema. Paanong naging ganon? Anong ibig sabihin yan? I-imagine mo na parang driver tayo. Yung 66% na kumpiyansa, yan yung kumpiyansa nating mag-drive sa pamilyar na kalye. Alam mo yon, sa sarili nating barangay. Kabisado mo lahat. Oo, kabisado mo bawat lubak, bawat kanto. Pero yung 64% pagdating sa long term, yan yung moment na sinabihan kang kailangan mong mag-drive cross-country. Papunta sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Diyan na pumapasok yung kaba. Ipinapakita ng maliit na 2% na yan yung lamat sa financial confidence natin. Magaling tayo sa panandalian pero kinakabahan tayo sa mahabang biyahe. Ganda ng analogy na yan. So bali ang sinasabi mo, ang mindset ay, okay ako ngayon sa traffic, pero wag mo akong tanungin kung paano makarating sa malayo ng walang plano? Eksakto. At para mas maging konkreto yung takot na yan, may isa pang numero dito mula sa business world. Sige. Sinasabi dito na isa sa bawat 3 Pilipino, isipin mo yun, isa sa 3 ang umaamin na kung bigla silang mawalan ng kita ngayon, Ngayon din. hindi nila kayang suportahan ang sarili nila ng higit sa 3 buwan. Wow! 3 buwan lang? Yan yung tunay na stress test. Dito nasusukat kung yung kumpiyansa ba natin ay totoo o ilusyon lang. So, yun yung tanong, di ba? Gaano nga ba tayo kahanda? At dyan na nga papasok yung emergency funds, yung dapat sana ay shock absorber natin, no? Pero here's where it gets really interesting. Kasi based sa datos mula sa philstar.com, parang wala tayong shock absorber. Isipin mo to, 2 lang sa bawat 10 Pilipino ang may sapat na emergency funds para sa 3 o higit pang buwan. 2 sa 10. Grabe. 2 lang? Parang sa isang klase ng 10 estudyante, 2 lang yung may dalang payong kahit may paparating na bagyo? Oo, nakakatakot yan. At lalo pang nagiging seryoso ang usapan kapag tiningnan natin kung magkano ba talaga yung laman yan. Ang average daw para sa isang adult na Pilipino ay nasa 50,000 pesos. Teka, 50,000 pesos? Alam mo, sa unang dinig parang ang liit, pero naisip ko rin, para sa isang minimum wage earner, yung 50,000 pesos baka ilang taon din nilang pinag-ipunan yan. Hindi kaya masyado tayong stricto sa numerong yan? Magandang punto yan. At mahalaga na i-recognize natin yon. Na walang duda, bawat pisong na itatabi, bunga yan ng matinding sakripisyo. Oo naman. Ang usapin dito, gayon pa man, ay hindi yung effort, kundi yung sufficiency, yung kasapatan. Okay. Kasi ang malupit na katotohanan, walang pakialam ang isang medical emergency kung magkano ang sahod mo. Yung 50,000 pesos na yan, sa isang gabi lang sa ospital. Pwedeng ubos agad. Pwedeng punit na agad. Yun ang masakit na realidad. Hindi ito paghuhusga, kundi isang paglalarawan ng ating economic vulnerability. So parang false sense of security nga. May ipon, oo, at dapat ipagmalaki yon. Pero ang ipon na yon ay parang isang band-aid para sa sugat na kailangan ng tahi. Tama. Pansamantalang tulong lang. Okay, so malinaw na butas-butas ang ating safety net.
Pero paano naman yung pinakamalaking alon na siguradong darating, ang pagreretiro? Kung sa biglaang ulan nga kulang tayo, handa ba tayo sa super typhoon ng katandaan? Dito talaga lumalabas yung nakakagulat na agwat. Base sa isang survey na binanggit ng WAM, ang average retirement savings daw ng isang Pilipino ay nasa 630,000 pesos. Sandali, pakiulit na. 630,000 piso. Okay. Ngayon, ano yung target? Ano yung kailangan para masabing komportable ka? Ang tinatayang halaga para sa isang, kumbaga, komportableng pagreretiro ay nasa 3.85 milyon o higit pa. Wow! Grabe. Nung binasa ko yan sa source mo, napakunot noo talaga ako. Mula sa 630,000 pesos papuntang halos 4 na milyon. Ang layo, no? Ang layo. Parang sinasabi mo sa akin na aakyatin ko ang Mount Everest pero ang dala ko lang pang-hike sa probinsya. Ganong kalaki ang agwat. Nakakalula. Nakakalula talaga. At ang direktang implikasyon niyan ay seryoso dahil dyan sa agwat na yan, ang default plan ng marami ay aasa na lang sa SSS o GSIS. Yun na nga. Ang problema, ayon sa Business Inquirer, yung mga pensyon na to madalas sapat lang para sa mga basic needs. Minsan, hindi pa. So hindi nito kayang sakupin yung mga gamot, yung mga check-up habang tumatanda. Eksakto, yung mga yun hindi nakasama. At yan yung cultural trap, di ba? Yung nagiging retirement plan, yung mga anak. Nakaka-pressure yun para sa susunod na henerasyon. Oo, at nagiging cycle ito ng financial vulnerability. Maraming retirado ang napipilitang maging dependent sa mga anak nila. Na nahihirapan ding mag-ipon para sa sarili nilang future. Tama, isang domino effect na mahirap putulin. So, what does this all mean? Okay, aminin ko, medyo nakaka-depress yung mga numero. Ang tanong ngayon, bakit tayo ganito? Kasi based sa pinadala mo, 45% sa atin, goal daw ang financial security. Oo, halos kalahati. Pero sa totoong buhay, 21% lang ang nagsasabing priority nila ang emergency funds. May malaking disconnect sa pagitan ng gusto natin at sa ginagawa natin. Anong nangyayari? Yan yung tinatawag na mga behavioral and economic barriers. Hindi lang to usapin ng ayaw mag-ipon. Mas komplikado yan. Una, at pinakamalakas sa lahat, ay yung present bias. Yung mas mahalaga ang ngayon? Oo. Natural sa utak ng tao na mas bigyan ng halaga ang pangangailangan ngayon kesa sa pangangailangan sa malayong hinaharap. Yung classic bayad muna ng Meralco, tuition, bigas, bago isipin ng investment para sa sarili 20 years from now. Makes sense. Ang hirap isipin ng future self mo kung yung present self mo ay nagkukumahog. Tama. Pangalawa, may malaking kakulangan ng sa financial literacy. Hindi ito tinuturo ng maayos sa eskwelahan, di ba? Marami ang hindi alam ang pagkakaiba ng savings at investment. Totoo yan. Kung hindi mo naiintindihan yung mga tool, paano mo gagamitin? Pangatlo, nandyan yung economic pressures. Lalo na ang inflation. Yung 1,000 pesos mo last year, mas kaunti na ang nabibili ngayon. Nakaka-discourage mag-ipon. Oo. At yung pang-apat siguro ay yung pag-underestimate sa kung magkano ba talaga ang kailangan. Marami siguro ang hindi aware na ganong kalaki pala ang kailangan para sa retirement. Yung 3.85 million. Yes. So this raises an important question. Paano natin mababago ang mindset? Paano tayo aalis sa pagiging reaktibo o sa bahala na, patungo sa pagiging proaktibo? Yung masasabi mong, may plano ako at sisimulan ko ito ngayon. Magandang tanong. At para sa iyo na nakikinig, tama na muna sa pagiging problem finders. Mag-focus tayo sa solutions. Kasi ang maganda sa mga source na pinadala mo, may mga practical at konkretong hakbang din. Ang kaalaman sa problema ay kalahati lang ng laban, di ba? Tama. At hindi naman kailangang maging isang financial wizard para makapagsimula. Merong structured approach na kahit sino pwedeng sundin. Una sa lahat, magtakda ng malinaw na layunin. At dapat sobrang specific, no? Hindi lang yung gusto kong mag-ipon. Dapat, kailangan ko ng X amount by age 60. O para sa emergency fund, kailangan ko ng 6 months ng sahod ko, which is ganitong halaga. Eksakto. May target kang tinatama. Kapag may target ka na, ang pangalawang hakbang, i-automate mo ang pag-iipon. Yung pay yourself first.
Oo, ito ang sikreto para talunin yung sarili mong kakulangan sa disiplina. Gamitin mo yung mga feature sa online banking para magkaroon ng automatic transfer. Para bago mo pa makita at matuksong gastusin, naitabi na. Out of sight, out of mind. Napakagandang diskarte niyan. At yung pangatlong hakbang ang magpapabilis sa pag-abot ng goal. Huwag ka lang mag-ipon, palaguin mo ito. Dito pumapasok ang investing. Pwede mo bang ipaliwanag yan sa simpleng paraan? Ano ba ang pinagkaiba ng pag-iipon lang sa bangko kumpara sa pamumuhunan? Sige, isipin mo na ang inflation ay parang isang maliit pero tuloy-tuloy na butas sa balde ng pera mo. Okay, may butas yung balde. Oo, kahit hindi mo ginagastos, paunti-unting nababawasan yung laman. Ang pag-ipon sa regular savings account, parang tinatakpan mo lang yung butas gamit ang daliri mo. Napapabagal mo, pero tumutulo pa rin. Kasi mas mababa ang interest rate sa inflation rate. Tama. Ang pamumuhunan naman sa mga instrumento tulad ng pira o mutual funds ay parang naglalagay ka ng isang gripo na muling pumupuno sa balde. Ah, okay. So dapat mas mabilis yung pagpuno ng gripo kesa sa tulo. Yun ang goal, para lumago talaga ang pera mo over time. Malinaw yon. Ang galing ng butas sa balde analogy. So ano yung panghuling hakbang? Ang panghuli at marahil ang pinakamahalaga ay regular na pagsusuri at disiplina. Hindi ito set it and forget it. Kailangan consistent. Oo, kahit isang beses sa isang taon, silipin mo ang mga ipon at investments mo. Nasa tamang landas ka pa ba? Ang pagiging disiplinado at engaged sa sarili mong financial journey ang susi sa lahat. So basically, ang goal ng lahat ng ito ay hindi para maging instant milyonaryo ha. Ang goal ay para makabuo ka ng financial resilience. Yung kakayahang na kapag may suntok ang buhay, hindi ka basta-basta tutumba. Yun ang tunay na financial freedom. Bilang pagbubuod ng lahat ng napag-usapan natin, malinaw na may malaking hamon talaga sa long-term financial planning. Yung kumpiyansa natin sa pang-araw-araw ay hindi na isasalin sa kumpiyansa para sa ating pagtanda. Tama, nakatutok tayo sa pag-survive sa ngayon, kaya napapabayaan ang pag-thrive sa bukas. Oo. At kung ikukonekta natin yan sa mas malawak na pananaw, ang paghahanda sa kinabukasan, may epekto yan sa kalidad ng buhay mo ngayon. Paanong nangyari yun? Kasi kapag alam mong may safety net ka, may plano ka, nababawasan yung anxiety mo sa kasalukuyan. Mas nagiging panatag kang harapin ang mga hamon. Kaya ang tanong ay hindi lang, paano ako mabubuhay ngayon? Kundi, paano ko titiyakin na magiging maayos din ang buhay ko bukas? At para sa'yo na sumubaybay sa ating pagsusuri, iiwan namin sa iyo ang isang huling palisipan. Madalas nating sinisisi yung bahala na mindset na nakaugat daw sa kultura natin ng pag-asa sa pamilya, na laging may sasalo. Ang tanong ko sa iyo ay ito, paano kung baliktarin natin? Paano natin magagamit yung community spirit na yon para hikayatin ang isa't isa na magplanos para sa kinabukasan sa halip na gamitin lang yon bilang huling safety net kapag huli na ang lahat? Paano kung ang pag-uusap tungkol sa pag-ipon at investing ay maging kasing normal ng pag-uusap tungkol sa pamilya sa hapagkainan? Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may napulot kang mga ideya na magagamit mo sa iyong sariling paglalakbay tungo sa isang mas siguradong kinabukasan.